po sa inyo lahat. Nandito po tayo ni Miss Mara Tamundong. Alamin po natin kung ano pong meron at ang tunay na ugali po ni Miss Mara Tamundong. Ma'am, magandang umaga. Hello, magandang umaga. Ito talaga ako, pagising ko, nakaayos na kaagad ako. Pero syempre, dahil tayo pang masa, Opo. talagang, niyakap ko kasi ang masa. Pero ako naman, ginusto ko na ma-interview ako para mas makilala pa po ako ng mga kababayan natin. Una sa lahat, syempre ako ipinanganak at lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila, na kung saan nasaksihan ko at naranasan ko ang totoong buhay nating mga Pilipino. Pero hindi ako nagpadala doon sa kahirapan, hindi ako nagpadala doon sa hirap ng buhay, kundi naging inspirasyon ko pa yun para talaga magsikap ako sa buhay. Ayun. Kumbaga, ako as a normal Mara Tamundong, typically ako talaga homebody ako eh. Kumbaga, as much as possible, nasa bahay lang ako. Hindi ako mahilig lumabas, hindi ako masyado naka-experience ng gimmick, hindi ako nakatikim ng mga alak, so wala akong bisyo, anything. Talagang very simple living lang talaga ang nakalakihan ko na syempre gigising ka sa umaga, tutulong ka sa magulang, gawain bahay, papasok sa eskwelahan, after sa school, uuwi diretso ng bahay, gagawa ng assignment. Yun yung typical na talagang aking lifestyle kahit ng bata pa ako. Sa bahay, para malaman ng ating mga kababayan, sobrang maayos po ako sa bahay. Kasi ang mama ko naturuan talaga ako ng tama na talagang lahat, kumbaga lahat ng gawain sa bahay marunong ako. Hindi lang siguro halata, pero kahit na anong gawain sa bahay, maglabang, mamalaan siya, magluto, maglinis. Yan yung typical na Pilipina talaga, na talagang Pilipina na mag-aasikaso sa tahanan. So, follow-up question po. Okay. Sino po ba si Miss Mara Tamundong noon? At sino po si Miss Mara Tamundong sa ngayon? Okay, masyadong in general. Pero, hindi, una, ako talaga, nag-aral ako, graduate ako ng elementary, high school hanggang college, Catholic school, very Catholic ang upbringing ko. So, talagang yung exposure ko sa pagbabasa ng Biblia, pag-isip mo, magdadasal ka na, bago ako matulog, magdadasal ka na. Yun yung typical na buhay ko noong ako ay kabataan pa. So, swerte lang ako kasi, syempre, itinuro sa akin siguro tamang values, kaya talagang na-adapt ko yun. At saka nakita ko naman na pagiging Pilipino talaga dapat maging magalang. Ako yung tipo ng tao na takot ako sa mga magulang ko eh. Pagka sinitsitan lang ako ni mama, natatakot na ako. Kasi nandun yung respeto. Hindi dahil takot ka, pero ayaw mo bang may masabi na baka nagkamali ka, baka may nagawa kang hindi maganda. So, masunurin ako masyado to the point na pag sinabi ni mama, kailangan gumising na maaga, mauuna pa ako sa kanilang lahat. Ganun ako. Mapagmahal ako sa pamilya, kasi dahil pito kami magkakapatid, pangalawa ako sa panganay. So, nandun na maaga pa lang, responsible na kaagad ako kasi dahil nga ang both parents ko nagtatrabaho. So, kadalasan kami yung napagbibilinan ng mga kapatid namin maliliit. Kaya natuto ako sa gawaing bahay. Tsaka natuto ako maging responsable. Dahil pag yung mga kapatid ko nasa eskwelahan, magkakasama kami sa bahay, tapos si mama wala, magluluto yung panganay namin kapatid, ako nakatoka sa paglilinis at saka paglalaba. So, hati-hati kami ng gawain. Ako, hindi ako mapakali. Bago ko matulog, bago kami talaga humiga, binibilang ko yung mga kapatid ko. Wow. Kung dito na ba kami, hindi ako mapakali. Halimbawa, yung kapatid ko maliit, lumabas. Hindi ako matutulog hanggang hindi kami kompleto sa higaan. Ganun ako na tipo ng kapatid. Tapos, gusto ko, kung halimbawa, syempre may times na napapalo kami ni mama dahil nung araw talagang sinturod, hangin. Pero hindi naman yun yung disiplina na wala sa lugar ha. Ako, pagka napapalo yung kapatid ko ng mga lalaki, yan for example, si Engel, di ba kilala niya naman si Engel? So sobrang naaawa ko, ma, ako na lang paluin niyo, wag na. Ganun ako. Parang kumbaga sa akin, ayoko na makita na sila masasaktan. Kaya siguro parang nadala ko yun hanggang sa lumaki ako. Kaya ganun ako magmahal ng kapwa. Kumbaga, para sa akin, hindi lang nakasanayan kundi yun yung talagang parang feeling ko, kailangan magkaroon ka lagi ng pagmamahal sa iba. So, sa mga, ayon sa mga kwento mo, andun na po yung leadership niyo bilang sa
bilang pangalawang panganay no, Yes. sa family. So, when organized, especially sa mga gawaing Lahat. bahay. Oo, kapag may binilin si mama, lahat yan. May So, bilis nararanasan ako. niyo rin po mami mamalengke dyan po sa Oo naman. sa family. Actually, ang kapatid kong panganay naka-assign sa palengke. So pagka hindi siya pwede dahil nasa school siya, ako yung mamamalengke. Kung wala lang si mama. Halimbawa, Monday to Friday, si mama busy kasi gumagawa lesson kasi sa school maaga siya. So kung hindi niya magagampanan, kami yung pupunta sa palengke. Tapos may dala-dala lang kaming listahan. Eh, kilala kasi ang mama ko sa palengke. So pag pupunta kami, papakita ko lang, ay, naku, kay ano pala to? Kay Lori anak to, kailangan maayos yung bibigay na ano dito, karne, gulay, ganyan. So nasanay ako. Bilang parte ng pamilya, ang iniisip ko, ganun talaga dapat sa pamilya. Magkakatulungan kayo, hindi yung porket. Kasi I started going to market when I was 6 years old. Natuto ko maglinis ng bahay when I was 5 years old. Batang-bata pa ako. Parang akala ko naglalaro lang ako noon. Kapag sinabi ni mama, ibabad mo na yung uniform niyo dyan kasi mamaya ako na lang lalaban, ikaw na magbabad. 5 years old ako nagbababad ng uniform ko. So, parang feeling ko feeling ko naglalaro ako, na-enjoy ko siya. At the same time, parang feeling ko may pakinabang ako sa bahay. So, yun nga po mo, sa mga good characteristic mo. So, talagang lumabang ka bilang SK ay talagang patok naman kagad. Oo, actually, nag-SK kami, 3 babae, yung panganay din sumunod ako. Kaya lang si Margie hanggang kagawad. Ang nag-encourage talaga sa amin na mamulat na tumulong yung papa ko. Kasi very, very, into politics. Yung kumbaga makabayan ba, yung nationalistic, which is ako, born and raised ako as being nationalistic. Kailangan mahalin mo yung sarili mong wika, sarili mong kultura, mahalin mo yung Pilipinas, yung pagiging Pilipino. So si Papa, nung lumalaki kami, meron kaming foundation, yung Good Parents for Good Children Foundation, na kung saan, lagi ko naririnig kay Papa, mag-aano tayo ng mga pagkain, mamimigay tayo, may medical tayo, meron tayong dental, meron tayo ibibigay ng mga gamot. Sabi ko, ano ba si Papa? Doktor ba to? Guguluhan ako. Kasi akala ko, yung ginagawa niya, trabaho. Pero nung lumalaki na ako, naintindihan ko na pagtulong pala yun. Nasa akin, nakasanayan ko siya na ganun yung namin, ganun yung way namin sa mga tao. Nalalabas kami, magbibigay kami grocery, ganyan. So, doon ko na tumutulong pala si Papa. Kasi pag pumupunta kami sa isang event, pinapakanta kami, 3 kaming babae. Kasi kami 3 yung panganay, di ba? Eh si Margie hindi naman masyado kumakanta. Si Kati kumakanta, pero ako, palihim lang yung pagkanta ko. Palihim lang, ayoko ipagkalat na marunong ako kumanta. Kasi parang nahihiya ako na magkompetensya kami ng kapatid kong panganay. Parang ayoko nang meron kaming competition din sa family. So yun, kumakanta kami sa foundation. Nakakarating kami kung saan-saang lugar, hindi lang sa Maynila. Yun. So yun na nga mga mahal nating kababayan. Alamin po natin kung sino po si Miss Mara Tamondo. Okay? Alamin naman po natin ngayon kung sino po si Miss Mara Tamondo sa ngayon bilang isang politics. Ma'am, ano po nagtulak sa inyo? Ba't napalapit po ang mga senior citizens dyan? Ako, una-una sa lahat, medyo mahaba-haba yung kwento tungkol dyan. Pero ako talaga naniniwala sa destiny somehow. Kasi syempre may mga bagay tayong pinupush para sa sarili natin. Pero yung pagpasok sa politika, yan yata yung pinaka-last na maiisip ko na mapapasukan ko. Bakit? Kasi sobrang simpleng tao lang ako. Meaning ayoko ng masyadong komplikadong buhay. Pero gusto kong tumulong. Kaya lang hindi ako sanay dun sa maraming nakakakita ng pagtulong ko. Most of the time kasi sa mga malalapit kong kaibigan,
tumutulong talaga ako ng palihim. Hindi ko na ba kailangan ipagmalaki sa ibang tao. Hanggang sa dumating yung isang araw na nakita ko nung panahon ng pandemic, napakahirap. So, meron ako nasaksihan ng isang politician na alam ko naman na meron siyang pwedeng maitulong, pero hindi niya tinulong. So, doon, parang sampal sa mukha ko na, grabe pala. Pagka wala pala talagang totoong maglilingkod, wala palang mangyayari sa atin. So, pinagdasal ko, hindi naman agad pumasok sa isip ko yung politika na pumasok. Ay, tatakbo ko, susunod na eleksyon, hindi. Pero sabi ko, ano kaya pwede kong gawin para matulungan ko yung mga tao na hindi mangyari ito ulit. Kasi diba nung pandemic, napakahirap ng buhay. Opo. Siguro isang bote ng bigas napakahalaga kasi lalabas ka, nare-raise mo yung buhay mo. Tapos, pag uwi mo, wala ka pang makakain, di ba? So, nagdasal lang ako, sabi ko, Lord, sana mabigyan mo ko ng chance. Makatulong ako sa maraming tao. Pinagdasal ko lang siya. Hanggang isang araw, dumating yung opportunity na nakapasok ako ng Partido Federal. Yung pagpasok ko sa Partido Federal, hindi ko rin talaga inaakala. Kasi medyo nakakapagod pala yun. Pupunta ka sa headquarters, i-interviewin ka, tatanungin kung may budget ka pa. Alam mo yun, parang hindi ako sanay. Sabi ko, ganito pala yung politika. Lahat idideklara mo, ano to bangko, kailangan lahat sabihin mo. So, nung tinanong pa nga ako sa opisina, joke lang naman yun, nasa joke. May budget ka ba, ma'am? Alam mo ng politika, pera-pera. Nung gumano, hindi ako nakasagot. Kumaga, parang hindi ko siya masagot dahil hindi naman yun ang pinasok ko eh. Ang iniisip ko, ang pinapasok ko po dito, tutulong ako. Hindi para ipagmalaki ko kung may pera ako o wala. So, lumabas na ako ng pintuan, palabas na ako ng pinto, pinapabalik ko na yung papel ko. Kasi parang sabi ko, parang kung na lang, sabi ko gano'n, tatayo ako. Pag tayo ko gano'n, sabi, sige na, kasi pasensya ka na, kasi daming tao eh, parang, kumbaga, somehow rin siya, nag-lay-low din siya, kasi medyo masungit. Tara, picture na tayo, mag-oat ka naman. Gano'n lang ka, Ako talaga, willing na ako lumabas, ay hindi ko na lang itutuloy. Pero nakita ko naman, siguro yung Diyos mabait eh, di ba kinalabit niya kaagad yung tao? Huwag naman ganyan, di ba? Treat mo yung tao na maayos. So, nung parang maganda yung approach niya, bumalik ako. Tapos sabi, sige, mauna na po ako. Okay na po sa akin to. Parang ito na yun, ito na. Parang ito na yung nagsasabi, papasukin ko na itong politika. Eh sabi niya, baka gusto mo naman, picture tayo para may ebidensya ka naman. Kasi ganun ako hindi ako after dun sa na porket may power sila, parang sisiksik ko yung sarili ko. So, yun yung doon na nag-start. Nung umuwi ako sa bahay, nabasa ko na yung pangalan ko, natatakbo akong konsehal ng Maynila. Tinanong ko pa nga, meron po ba akong kasama? Wala, ikaw lang. Ha? Ako lang mag-isa? Paano po ako magtatakbo mag-isa? Sabi ko, hindi, wala eh. Walang, down the line sa Maynila, walang ibang tatakbo, ikaw lang. Sabi ko naman, paano ko po kaya kakayaan ito mag-isa? Wala akong mayor, vice mayor, walang congressman, wala rin konsehal. Magkagano naman, solo? Oo, solo. So, ang sabi sa akin, yan ang challenge sa'yo. Dalhin mo na lang si BBM sa lahat ng campaign mo, sa lahat ng tarpaulin mo, i-print mo yung mukha niya, i-print mo yung pangalan niya, tulungan mo siya. Dahil ako, pumasok ako sa Partido Federal, yung loyalty ko nandoon na agad. At alam ko sa sarili ko na magiging loyal ako kay BBM at tutulong ako sa programa. Politics, hanggang, syempre meron ako isang advisor lang na lagi nagsasabi sa akin na kailangan mo ng tarpaulin, kailangan mo ng speaker, kailangan mo ng music. Ako hindi, okay na yan, wala. Huwag na lang, gastos lang yan. Hindi ka pwede tumakbo kung di ka din na makikitaan ng tarpaulin. So yun yung mga inumpisahan ko. Isipin mo, wala akong alam-alam. Kailangan ko pala meron akong team song na may aawit ng kanta ko, ganyan. So doon, unti-unti kong nakita na ang haba pala ng proseso. To the point na kung wala kang patience, wala kang totoong pagmamahal, at wala kang totoong paglilingkod, baka mawalan ka ng gana. Kaya sabi ko, ganito pala yung isang politician. Ayun. So ma'am, bali, ang tanong po natin, hanggang kailan niyo po gagawin ang mga bagay nito para sa mga minamahal ng senior citizen? Yes, actually, nung nag-start ako ng campaign, bumaba ako sa lahat, nakita ko yung kahirapan, nakita ko lahat. May times na umiiyak pa ako
pag uwi ako sa bahay, parang dinidibdib ko pa siya. Na nalulungkot ako. Sabi ko, paano kaya humanto yung mga tao sa ganyan? So, naapektuhan ako, pero lagi ako nagdadasal. Nabigyan niya ako ng maliwanag na paraan kung paano ko makakatulong. Kasi ang tao naman, kahit nasabihin mo pang may pera ka, tapos sasabihin mo tutulong ka, hindi mo sila matutulungan kung hindi mo sasamahan ng puso. Parang, ito, ayan, okay na. Pero asan yung talagang pagtulong? Yung pagtulong kasi, sasamahan mo siya ng pagmamahal para yung ibibigay mo ng tulong sa tao, matatatak sa kanya. At the same time, matutulungan din niya iba, mapapasa niya. So, yung ginawa ko ng campaign, hindi ako nag-expect ng anything. Basta ako, kinampaign ko si BBM, talagang pinaglaban ko siya sa lahat, kasulok-sulukan, na talagang tinatanong pa ako ng mga tao, bakit namin siya iboboto? Ma'am, sige nga, paliwanag mo nga, ano mabibigay niya sa amin. Ganun yung mga katitindi ng mga question ng mga nakatambay. Hindi ko akalain na ganun pala yung mentality nila sa politika. Lahat yun sinagot ko. Lahat sabi ko, ito na mamahalin ko na talaga itong ginagawa ko. Tapos, nung andyan na yung eleksyon, syempre alam ko, hindi ako makakalabas, alam ko na yun, I knew it, pero tinanggap ko kaagad ng buong puso. Tapos, sabi ko sa sarili ko, Lord, kung ito talaga yung binigay mo sa akin, gagampanan ko siya talaga ng totoo hanggang buhay ako. So, yun na, lumabas ako, nakita ko yung mga bata, hinahabol yung sasakyan ko, pagdadaan ako sa Onyx, umiiyak ako dahil sabi ko, naawa ako sa mga bata. Kasi yung binigay ko na bola, simple lamang, pero hindi pala nila ako nakalimutan. So, paano pa kaya kung talagang tinulungan mo sila? Kumbaga, paano pa kaya kung talagang naiahon mo sila na sila ay magkaroon din ng chance na umunlad. So, doon ako nag-decide bumaba. That's the start. Bumaba ako mag-food feeding. Nung nag-start ako sa isang barangay, ang sabi ko, magpapakain po ako ng 300. Ang sabi ng barangay, ha? 300? Hindi kami sanay na gano'ng karami. Usually, pinapakailan namin bata, 20 hanggang 50, madami na. Doon ako nagulat. Ang dami-dami pong bata, paano mapapakain yung 20 tsaka 50? Sabihin, mamimili ka pa. Hanggang sa ginawa ko, overwhelming talaga. Talagang nagpakain ako hanggang 2,000, 3,000, 500 sa isang barangay. So, surprisingly, sa akin yung surprisingly, nakita ko yung ano ng tao, tuwang-tuwa sila. O doon na, pumasok na yung mga kabataan, pinapangaralan ko hanggang dumating na yung mga senior citizen. Nung dumating yung mga senior citizen sa likuran, isip ako ng isip, ano kaya gagawin ko sa mga senior? Paano ko kaya sila tutulungan? Siyempre, hindi ko naman alam kung anong paraan. Kasi nung tumakbo nga ako, hindi ko nga alam na may tarpaulin, may music. So, kumbaga wala akong idea at all. So, yung mga senior, sabi ko, tara, dito po kayo sa unahan. Kasi nakita ko, tagal nila nakatayo. Kakantahan ko na lang kayo. So, nung umawit ako, ayun na, umiyak na dire-diretso. Doon na nag-start yun, na naramdaman ko, kailangan ko pala silang tulungan. Ayun na, dire-diretso na siya hanggang ngayon. So, tinatanong mo ko hanggang kailan ang plano. Hanggang kailan mo po gagawin? Siyempre, yung buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero yung pagtulong natin, alam natin kung hanggang kailan natin pwedeng gawin. Yes. So, talagang ako, hanggang nandito ako, hanggang kaya ko, buhay ako, tutulong talaga ako. Kahit na may politika o wala, bahala kayo sa buhay nyo kasi ako, ang priority ko, yung mga tao matutulungan natin na marami. Na dumating yung oras, lalabas ka ng bahay, masaya lahat ng tao, hindi masyadong burden sa kanila yung kahirapan dahil may mga natutulungan. Sabi ko nga, Panginoon lang ang may alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Pero yung pagtulong at gusto natin, yung ginagawa natin, ang alam natin. So, may choice tayo, di ba? Kaya para sa mga kabataan sa senior citizen, ako po nandito lamang para makatulong. Pero doon sa mga politician natin, ang tingin nila sa akin ay kalaban. Eh yun nga lang, hanggang tumanda na ako, gagawin ko to. So paano kaya yun? Tatanda rin kayo sa consumption sa akin, di ba? Kumbaga, kung kukonsumihin nyo ako, definitely hanggang tumanda kayo, makukonsumi kayo sa akin dahil hindi ko titigilan yung ginagawa ko. Yun. So, yun nga po, mga minamahal nating kabayan. Yan po si Miss Marat Tamundo. Ang may malasakit, matulungin sa tao,
senior citizens in the province. Ma'am, tanong ko lang po, paano nyo po inahandle bilang yung mga taong ayaw sa inyo, kalaban ang turing sa inyo? Alam niyo, sa totoo lang, ako yung tipo ng tao, hindi ako namimersonal. As much as possible, ayokong mamersonal ng tao, lalo na kung political ang pag-uusapan. Kung yung ibang bagay, hindi ko pinipersonal eh. Yung pakaya politika na alam ko naman kung ano yung takbo ng politics. Number one, nung tumakbo ako, kahit may nagsasabotahe sa akin, everyday yan, everyday. Parang routine na yan sa kanila na hindi sila makakatulog yata kung hindi ako sasabotahe everyday. Iniisip ko na lang, kawawa naman siya, hindi niya alam yung ginagawa niya. Parang hindi niya nakikita yung katotohanan dun sa ginagawa namin pagkakampanya. Tapos, pagkaharap ko na yung tao, ayokong magkaroon ng hate. Ayoko mag-keep ng hate. Yung bang didibdibin ko yun, tapos kapal mo eh. Sasalita ka ng ano-ano. Ayoko ng ganun. Kasi, para sa akin, kasalanan sa Diyos. Kasi yung mag-isip ka ng masama sa kapwa, di ba? Yung bintang ka mag-ano. Kaya yung politika, hindi ko siya tinitik as buhay ko lang. Kundi ito lang talaga yung way para ikaw maka-reach out sa tao. Kaya lang may mga taong hindi ka tatanggapin. So, the only thing na gagawin mo lang is ipasa Diyos mo na lang. Mag-pray ka na lang. Ang pinagpipray ko talaga palagi, kung ano yung dapat na programa na maibaba ko, sana yun lang yung talagang magawanan ko. Pero yung galit, away, actually minsan nagbibiro lang ako, pero wala sa akin talaga. Hindi ko pa personally yan. Diyos ko, ayoko ma-stress, no? Kung sila gusto nilang ma-stress sa buhay nila, personally nila ako, bahala sila. Basta ako, for as long as hindi naman hinahawakan ng kamay ko, hindi naman ako sinasampal, wala namang ginagawa sa akin, okay lang ako, I'm fine. Wala akong balak gumante sa kanila. Kasi, ayokong sanayin yung sarili ko na maging ganyan ako katulad sa kanila. Ayoko, yung ginagawa nila na meron lang konting bagay na ano na kaagad sila, parang bitter na agad. Ayoko nang ganun kasi Diyos ko naman, hindi naman ako pumasok dito parang ma-stress ako, hindi manahimik na lang ako sa bahay, magpamassage lang ako everyday. Ayoko nang ganun. Kumbaga, yung politika side, pinasok kasi kailangan tayo maglingkod eh. Kasama siya talaga doon eh, di ba? Kumbaga, kaakibat na siya eh, may mag-iintriga sa'yo, may magsasalita na hindi maganda. Pero ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Na ipagdasal mo lang sila, yung mga kalaban, kung kalaban man yung turing sa'yo. Pero ako, ang mahalaga sa akin, yung napapasaya kong tao. Ma'am, sa naririnig nyo sa kanila, ma'am, si Miss Martha Mundong ba ay natakot sa kanila? Natakot ka ba sa kanila? Hindi ako natatakot. Yun ang masama sa akin, joke. Yung pala yung other. Hindi ako natatakot actually. Kasi wala naman akong ginagawa eh. Wala, sabihin, ano yung ikaka-worry ko samantalang ang linis-linis naman ang konsensya ko. Hindi naman sa pagmamalaki, pero minsan hindi ako interesado sa buhay nila. Hindi ko tinanong kung ano ba sila, ano bang meron sa kanila, saan nagaling yung pera nila, ano bang ginawa nila sa buhay nila, ex-con ba to? Hindi. Sabihin, wala akong ganun na mentality. Kasi ang buhay niya yun eh, huwag natin pakailaman. Ang mahalaga, yung para sa pangkalahatan, magampanan natin, yun yung talagang gusto kong tutukan. Pero sila, sa totoo lang, hindi po ako natatakot sa inyo. Kahit magkasabay po tayo sa LRT, kahit magkasabay po tayo sa jeep, sa parking. Gusto ko nga sila makita eh. Pwede mo ba kayo magpakita sa akin? Baka pwede naman makilala ko kayo ng personal para kahit pa paano naman baka mabawasan yung pagiging bitter nyo sa akin, di ba? Kasi akala siguro nila maldita ako, hindi nila alam, mas kengkoy pa ako sa inyo. Konting bagay lang ako, natatawa na ako. Kumbaga, wag nating gawing complicated yung buhay natin. Dapat medyo pag-aangin natin, di ba? Lalo na kung tumutulong tayo. So, sino ba yung mga gusto sa akin? Tara! Ako, syempre tayo naman talaga marunong magmahal. Lalo na ako pa naman, very loyal, faithful ako kasi magmahal. Kumbaga ako, kahit na sino pa ang makaharap ko, pero pag meron na akong minahal, yun na talaga. Hindi na yung tipong mag-aalangan ka pa na, mas okay to, hindi. Pag nagbigay ako ng commitment sa pagmamahal, yun lang talaga. Gano'n naman ako. Sobra akong loving, caring ako, pero sweet ako in my own way kasi medyo mahihain ako pag
yung mga affection ba na pinapakita, yung mag-kiss, hindi lang ako sa ganun kasi syempre hindi ako sanay. Hindi ako sanay, parang feeling ko, na-awkward ako pag mga ganun. Parang hindi naman natin kailangan pakita yan eh. Kumbaga personal na natin yan. Kumbaga sa tao, gusto ko lagi akong, yung wala silang masasabi na, ay, siya mo ganun pala ganyan. Pero very sweet ako. Maalaga ako kasi lahat ng pag-aasikaso ginagawa ko. Kaya lang, ayoko naman nung unfaithful na tao. Yung halimbawa, binigay mo na lahat, wallet, everything, tapos niloko ka pa. Siyempre, kahit sino namang babae, di ba, ayaw ng ganun. Pero ako naman, mahabang-mahaba ang patience ko. Hindi ako madali, hindi ako nagsasawa. Basta mahal ko, hindi ako nagsasawa. At saka, pag nagbigay ako ng tiwala, 200% talaga. Hindi ako mag-aalangan, hindi ako nagtatanong, ganun. Basta nagtiwala ako. Tapos, ang ayoko lang naman, yung bang hindi magsasabi ng totoo. Kasi kahit anong mangyari, kahit na dumaan ka sa problema sa relasyon, dapat sasabihin mo pa rin yung totoo. Kasi di ba, kayong dalawa lang naman magkakaintindihan. So, paano mo naman ma-expect yung ibang tao maintindihan ka kung kayong dalawa, di ba? Di ba kayo magkaintindihan? Yun. Pero, during nung high school and college days, hindi ako nagkakagusto. Medyo man-hater nga raw ako. Kasi parang feeling ko, ay, hindi, ayoko kasi alam ko lang pwede kong mahalin papa ko. Parang siya lang ba yung feeling ko na lalaki pwede kong mahalin? Parang ganun. Kasi wala naman akong Pero na-enjoy ko rin nung times na marami nanliligaw sa akin. Nagpapadala ng pagkain sa bahay, ang laki-laki ng Toblerone, nagpapadala ng malaking pansit. Mahilig ako sa pansit eh. Nagpapadala ng barbecue, halo-halo. Tapos, papadala ng mga flowers. Then, ako naman, na-appreciate ko kapag naalala ko. Kahit na small token lang. For example, binilhan ako ng red rose, isa lang. Kasi walang pera, di ba? Isa super happy na ako. Pwede ko na talagang i-laminate yun. Ganun ako. Yung sabihin, mababaw lang ba yung kaligayahan ko? Yung maalala mo nga lang ako sa gabi na mag-good night ko, okay na sa akin yun eh. At least naalala mo ko, di ba sa buong maghapon? Biro mo, hindi ka ma-text. Tapos, good night pa rin, hindi pa rin matatapos na, paano kung magunaw na yung mundo bukas? Hindi man lang kayo sabihin, ganun lang kasi simple yung mga ko sa buhay. Pagdating sa love life, di ba? Totoo. Ma'am, dahil nga po nabansagan kayo ng superhero ng mga senior citizens, kayo po ba ay may balak na tumakbo sa Distrito 5 ng Maynila? Ako, napakabigat na tanong yan Mabigat pa sa dibdib mo. Joke. Hindi, ang totoo, ganito po, pinag-iisipan ko talagang maigi. Kasi sabi ko nga, hindi tayo pwedeng pumasok sa isang bagay na hindi natin kayang panindigan. Kahit na merong pera o wala, kailangan yung katawan mo, yung kaluluwa mo, puso mo, kailangan ibigay mo talaga sa pagtulong. So, no question sa akin, pero the question is, gusto ko ba sa ganong paraan ako makatulong? Kaya ako pinag-iisipan. Madali lang sabihin yes, dahil kumbaga parang, sige, politika o go, di ba? Kaya lang, hindi naman ito isang bagay na madidesisyonan mo ng isang araw lang. It took me 2 years para makapag-isip pa ako. Kumbaga, para maisipan ko pang bumalik sa politika, 2 taon ko pa siyang na-realize na baka. Pero as of this time, wala pa akong decision kung anong position, kung sakali ako ay tatakbo. Siguro by end of this year, saka ako magdedeklara kung ano talaga yung tatakbuhin ko. Pero definitely, hindi po ako mawawala. Kaya para sa mga sa mga humihiling dyan, na ako ay mawala dahil para wala na sila ipag-aalala. Sorry na lang po kasi hindi naman po ako mawawala ng ganun dahil gusto ko ipagpatuloy yung pagtulong. So, ang tanong na lang sa kung paanong paraan, pero ang dami po talagang nagsasabi sa akin ng mga tao na ang dami talaga. Actually, yung kagabi lang na ka-meeting ko na meron akong kausap na talagang surprisingly talagang, ma'am, takbo ka ng Vice Mayor. Ma'am, takbo ka ng Mayor, please. Ma'am, takbo ka ng Congresswoman, please. Yun yung mga sinasabi nila sa akin. Tapos ako naman, sige po, pag-isipan ko. Natutuwa ako dahil syempre ibig sabihin yung pagsabi pa lang ng tao sa'yo na gano'n ang tingin nila sa'yo na pwede ka palang maglingkod sa kanila. Syempre malaking bagay na yun, napakalaking achievement na sa akin. Na ibig sabihin,
para sa kanila, deserve ko na magkaroon ng posisyon. Pero sabi ko nga, ako po pag tumakbo, sisiguraduhin ko na babaguhin ko lahat. Na babaguhin ko lahat in the sense na yung programa at budget talaga para sa tao ay ibibigay ko talaga. Wala po akong pakialam sa ibang may hawak ng budget nila. Ang akin lang, kung anong posisyon po ang mahawakan ko, I'll make sure na ang budget po mapupunta sa tao. At gusto ko rin po siya talagang gawin dahil gusto kong magkaroon na ng choice ang tao. Meaning, gusto ko na may makita sila na merong pwedeng gumawa nito, meron din ganito. So, magkaroon sila ng choice para sila makapag-isip talaga na pwede pala to. Pwede pala to. Pwedeng mabago. Kumbaga, hindi yung kasi alam mo sa totoo lang very very short lang, sa sobrang pangangailangan ng tao, wala na silang choice. Kaya ang gusto kong ibalik, kung sakali man na ako ay makaupo, magbigyan sila ng choice. Para mapili din talaga nila, di ba? So, yun lang. Kumbaga, idideklara ko siya by end of this year. So, abangan nyo na lang. So, siguro may part 2 pa tong interview kapag nagbigay na ako ng declaration. At Ito na ang programang mabilis na tulong malasakit sa tao ni Mara Tabundong. Matulungin sa kapwa, lalo na sa seniors, kabataan, mahihirap, single parent at head of the family. Ito ang programang para sa inyo. Mara Tabundong, may malasakit sa inyo. Programang pangmasa ay nandito na. Mabilis na pagtulong ni Mara Tabundong. Malasakit sa tao, lagi sa kanyang puso. Seniors, kabataan, hindi pababayaan. Mahihirap, single parent at head of family. Makakaasa kayo ng tunay na serbisyo. Walang alinlangan ng pagtulong sa bayan. Maka-Diyos, makatao, makamasang totoo. Mga proyektong gawa na nagmula sa kanyang puso. Di mapapagod si Mara pagsilbihan kayo. Tunay na malasakit, pakikinggan kayo. Ito ang programa na para sa inyo. Mabilis na tulong ni Mara Tabundong. Malasakit sa tao, yan ang laging tugon. Ito ang programa na para sa inyo. Makatao, makamasa, handa laging tumulong. Mabilis na tulong ni Mara Tabundong. Malasakit sa tao, yan ang laging tugon. Ito ang programa na para sa inyo. Makatao, makamasa, handa laging tumulong. Mabilis na tulong ni Mara Tabundong. Malasakit sa tao, yan ang laging tugon. Ito ang programa na para sa inyo. Makatao, makamasa, handa laging tumulong. Mabilis na tulong ni Mara Tabundong. Malasakit sa tao, yan ang laging tugon. Ito ang programa na para sa inyo. Makatao, makamasa, handa laging tumulong. Ngayon nakita ko naman ako! Gigil na gigil! Malandalo! Konsyal! Oh, Congresswoman! Mara! Tabundong! Sinabi niya, talagang matutupad. Totoo! 100%! Maraming salamat po